na. Huwag na natin patagalin at nasa ating linya na po. Talaga pong pinigyan tayo ng pagkakataon dahil napakahalaga po ng mga isyong kinakaharap nila at tinutugunan ha. Si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Secretary Kakdak, magandang umaga po at salamat po sa inyong panahon po kahit araw na linggo. Binigyan po kami ng pagkakataon ninyo. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Apo, sir, una po makikibalita kami. Meron na po ba kayo natanggap na official report at mga karagdagan detalye po kaugnay doon sa kaso ni Daphne Nakalaban? Yung sinawing palad po natin na kababayan dyan po sa bahagi ng Kuwait? So nangyari nga yung autopsya nung Biyernes at halos buong araw ito. At nung nagtapos, sabi nung mga medico-legal ng National Bureau of Investigation, ng NBI, ay kailangan pa nila ng kaukulang panahon kasi they took some tissue samples. So pag-aaralan pa raw sa laboratory. So antabayanan na lang natin yung resulta ng autopsy ng NBI. So yun ang inaantabayanan natin. Kahapon nagtungo ako sa bahay sa burol ni Jenny. Si Jenny po. Nakadaopalad ko muli ang pamilya, mga anak, at doon na panggit ko sa kanila na antabayanan. Meron silang request na pabilisan yung paglabas ng resulta. So sabi ko, sige, i-relay ko sa NBI. In the meantime, meron silang so we're just, nangamusta lang ako basically sa dalaw ko kahapon. Of course, patuloy na pakikiabot ng pakikisa at pakikiramay. At nangamusta lang din ako at meron silang mga kahilingan, na mga detalyadong kahilingan na pinag-uusapan namin kahapon. So lahat naman yun ibibigay namin in the course of itong burol hanggang sa libing ni Jenny. Opo. Secretary, linawin ko lamang po yung sinasabi po ninyong sinailalim na sa autopsy na tapos na ng NBI. Ito po si Jenny Alvarado po. Yes. Opo. Jenny Sanchez Alvarado. Opo. Yes. So sa ngayon po ba, mayroon po bang, nabanggit niyo po nung nakaraan na kayo po yung kasama namin dyan sa Maynila, na pinag-aaralan niyo po yung posibilidad na masampahan po ng kaso yung pong kanyang employer, na employer din po ng dalawa pang dayuhan, Nepalese national, na namatay po doon sa sinasabing suffocation? Yes. We are looking at that possibility. So inaantabayanan pa natin yung resulta nung investigasyon, nung autopsya. Kaya ito naman, at saka yung police report sa Kuwait. Pero talagang iniintay natin yung autopsy. Ngayon, ang isang binabanggit ko inuulat ko sa pamilya kahapon is we will also go ahead and file a case for negligence dun sa employer. Kasi nga yung care and safety nung ni Jenny at yung mga kasamahan niya tinitignan natin. At pinag-aaralan na rin ang abogado natin toward the filing of a case against the employer. So whatever the results of the autopsy are, we will move ahead with the case for negligence to sa employer. Pangangatawan na rin, pananagutan ng employer yung responsibilidad niya for the care and safety ng kanyang mga empleyado, mga kasambahay under his or her care. Opo. Secretary, pasensya na po. Babalikan ko yung kay Daphne Nakalaban, yung pong kababayan nating nawala po. Okay. Opo. Na-establish na po ba ano yung motibo batay po dun sa sinasabing pag-amin ng suspect? Oo, inaantabayanan pa natin itong resulta ng investigasyon that will lead to the prosecution of the prime suspect. Kaya't inaantabayanan pa natin yung action ng Kuwaiti authorities sa aspeto na ito. Opo. Alam ko, nakalipas sa mga taon po, nagkaroon tayo ng, tama po, deployment ban dyan po sa Kuwait din. At mukhang mauulit na naman po ito. Alam kong maingat kayo dito dahil syempre iniingatan din natin ang ating ugnayan po sa Kuwait. Pero kinokonsidera nyo na naman po muli yung deployment ban sa Kuwait. Yes, ang pinag-aaralan lang natin na maigi kasi sa ngayon meron ng mga
mataas na restriction na bago pa man makaalis ang isang OFW papuntang Kuwait. And mainly, ang pinaka-restriction yung hindi pwede ang first-timers, yung may mga overseas experience lang dapat. At meron ding mga pinapadaan natin sa whitelisting, yung mga Kuwaiti and Philippine recruiters. And then, meaning dapat may malinis na track record yung Kuwaiti and Philippine recruiters, no? Bago pa man sila makapag-recruit. Pangatlo, meron mga pre-flight briefings. Lahat ng mga bagong umalis, dumadaan muna sa pre-flight briefing sa DMW mismo. Bukod pa ito sa PIDOS. Sa PIDOS na pinagdadaanan nila with their respective PIDOS providers. Merong pre-flight briefing kung saan pinapaalalahanan natin sila tungkol sa kanilang mga responsibilidad at mga karapatan at mga measures kung in case meron silang kailangang idulog sa amin ang mga hotlines at ano pa man na pwede nilang tawagan. And lastly, monitoring. So we are monitoring their situation Secretary, on the ground. Opo. Secretary, panghuli na lamang po dahil ito po may mga ganito tayo mga insidente at kung di ako nagkakamali, puro dumaan po sa proseso ito mga kababayan natin at sinawing palad. Ano po yung paalala natin sa iba pa nating mga kababayan na medyo alanganin po yung sistemang pinagdaraanan nila sa pag-asang makapagtrabaho abroad? Yung mga nagpapanggap po bilang turista, yung mga lihitimo nga po pero sa ibang bansa, tapos tatawid ng ibang bansa at doon magtatrabaho nang wala pong kaugnayan o wala pong pakikipag-ugnayan sa DMW o sa mga otoridad po natin. At yung iba naman po, nabubuo yung kanilang pagkakataon na makapagtrabaho at makapag-abroad, makapagtrabaho sa abroad sa pamagitan ng pagkakaroon ng ibang ugnayan sa mga dayuhan. Ano po yung paalala natin para maiwasan po yung mga problema kung sakali mang magkaroon, ano yung dapat nilang gawin? Yes, ang mga abiso o payo natin sa mga kababayan natin na ito yung mga laban natin kontra illegal recruitment at human trafficking ay dumulog lang po sa aming tanggapan sa Department of Migrant Workers. Siguraduhin po na ang recruiter ay may lisensya ng sang-ayon sa DMW at siguraduhin din na yung employer, kahit yung employer kasi hindi lamang yung recruitment agency ang dapat may lisensya, pati yung employer ay dapat meron din kaukulang accreditation mula sa DMW. Kaya't ang payo natin ay iberipika sa DMW yung ating mga pagkakaroon ng lisensya at accreditation ng foreign principal. Tapos ito kasing halaga pa, dapat yung work visa ay naririyan kasi ang system ng illegal recruiter, wala silang mapoproduce ng work visa. Ang style nila, makakaalis ka na kaagad, ganito kadali kumuha ng visa. Yung pala tourist visa. Hindi nila sinasabi doon sa biktima nila na tourist visa yon. So, siguraduhin na nakatatak talaga doon sa visa ay tourist visa, work visa at hindi tourist visa. At yung kung ibang lengguwahe nakalagay, minsan dyan siya kasi panlilin lang ilalagay sa ibang lengguwahe, ay ipatranslate muna, dumulog sa DMW para malaman yung translation ng sinasabi natatak sa visa, sa passport o pinapakita ang papeles ng recruiter. Tapos dapat may work contract. May kontrata kung saan nandun nakalagay lahat ng mga terms and conditions of employment, sahod, overtime, rest day, mga ganyang bagay. So, may mga senyales na illegal recruiter ang kausap. Halimbawa, isa pa, hindi sa tanggapan, hindi sa opisina nakikipag-usap. Sa labas, sa parke, sa mall, sa restaurant o saan pa man lugar na pampubliko o hindi opisina. Yan ay isang sa pinakamalaking indikasyon ng illegal recruitment. Doon naman sa aspect ng third country hiring na tinatawag, yung binanggit mo kanina, Opo. ay siguraduhin lang na kalbawa, ikay na-recruit sa ibang bansa, halimbawa Dubai o Saudi o Bahrain, tapos naakit ka pa sa isang bansa, Hong Kong, isa pa yan na country na tinutuntungan mula sa third country hiring,
ay siguraduhin lisensyado o may abiso sa DMW. Tumungo sa DMW offices, sa labor attaché natin on the ground, on site, para masuri yung kontrata, yung sitwasyon, yung alok sa iyo. Minsan pa, ayan, ito, whether dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, papatawan ka, tatagain ka ng halaga ng pera. At minsan pa, may pressure, sasabihin na, eto, paalis na yung eroplano, isang slot na lang, magbayad ka na ng 100,000 o mas mahal pa doon, 50,000 o ano pa man. So, yung paniningil ng pera, pagmamadali sa paniningil ng pera, yun po ay babantayan. Kasi karamihan po ng bansa, lalo na doon sa kanluran, sa West, Canada, Japan, o iba pang bansa, or hindi Western Japan, pero Canada, Europa, US, bawal po ang singilin ng placement fee ang worker. Meron dyan tinatawag na employer pays principle. Ibig sabihin, kung ikaw ang nagre-recruit, babayaran mo yung gastos para dun sa gagastusin ng re-recruit mo. Kasi pagdating naman ng re-recruit mo, pakikinabangan mo siya through the work eh. Opo. Yun. So, hindi kailangan tagain o singilin ng pera o pagkakitaan ng pera sa pagre-recruit yung aplikante. Kasi nga, pag kwalipikado siya, magiging malaking contribution naman siya sa establishmento, sa negosyo ng employer. So, employer pays principle, hindi dapat tagain ng pera. Yan ay malaking indikasyon ng illegal recruitment or third country hiring dahil hindi dapat maningil ng pera. Opo, Secretary, napakahalaga po ng mga sinasabi ninyo, pero ako po ay kinapusta sa oras. Kinain ko na po yung oras ng programa na susunod. Pasensya na. Nako, pasensya na. Okay lang po kasi napaka-importante po na sinasabi ninyo. Pero yan po ang dahilan bakit sa susunod po ng mga pagkakataon muli kami makikipag-ugnayan sa inyo nang sa gayon matulungan po at magabayan natin yung mga kababayan natin. Makaiwas po sila sa komplikasyon at problema sa kanilang pagnanais na makapagtrabaho po abroad. At salamat po sa pagkakataong binibigay nyo palagian sa amin. Salamat din po sa inyo. Ingat po. God bless. God bless po at maraming salamat mga kapuso. Yan po si... Hilingan, walang pinoprotektahan.